Sa kaibuturan ng isang nayon, may katahimikang mas nakakatakot pa sa ingay. Ito ay katahimikan ng matagal ng pagtanggap sa dahan-dahang pagkabulok. Sa loob ng maraming taon, pilit ipinawalang bahala ng mga matatanda ang talamak na pagkapagod, ang unti-unting pagkawala ng alaala, at ang kakaibang marka na lumalabas sa balat ng bawat isa. Ang mga sintomas ay tila karaniwang sakit, ngunit ang lahat ay may isang pinagmulan, ang tubig. Ang tubig na malinaw, ngunit nakamamatay. Ito ay nagmumula sa isang nakalimutang balon na matagal nang iniwasan. Ngunit hindi ito simpleng pisikal na kontaminasyon. Ayon sa mga bulong, ang balon ay konektado sa isang sinaunang sumpa, isang paghihiganti mula sa nakaraan, bunga ng matinding kawalang katarungan na inilibing ng mga ninuno. Ang lason ay hindi lamang kemikal, ito ay manifestasyon ng kasalanan. Ang balon ay nagsisilbing sisidlan, nagtatago ng isang katotohanang mas madilim pa sa anumang sakit. Kailangan bang magbayad ng kasalukuyang henerasyon para sa mga kasalanan ng nakaraan? Ito ba ay sakit o isang nakamamatay na utang? Saan nagtatapos ang agham at nagsisimula ang sumpa? Ito ang tanong na bumabagabag sa katahimikan ng San Roque. Ang tubig, na dapat sana ay simbolo ng buhay at kalinisan, ay naging sisidlan ng kamatayan. Hindi ito isang simpleng kaso ng kontaminasyon na matutugunan ng kemikal na pagsusuri, ito ay isang manifestasyon ng mas malalim, mas matandang utang. Ang kalinawan ng tubig ay isang mapanlinlang na tabing, nagkukubli sa isang katotohanang mas madilim kaysa sa anumang nakikitang lason. Ang talamak na pagkapagod na nararanasan ng mga taga-nayon ay hindi lamang resulta ng pisikal na paggawa o kakulangan sa nutrisyon. Ito ay isang uri ng sistematikong pagkaubos, isang paghila pababa na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanilang kasaysayan. Ang bawat paghina ay mabigat, ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng mga henerasyon. Ang pagkapagod na ito ay isang espiritual na pagkaubos, isang patunay na ang kanilang mga katawan ay nagdadala ng pasanin na hindi nila personal na nilikha. Ito ay ang pagbabayad ng matagal ng naipong interes sa isang utang na pilit nilang kinalimutan. Ang pagkawala ng alaala, na madalas ipinapawalang bahala bilang simpleng epekto ng edad o stress, ay mas nakababahala pa. Hindi lamang ito pagkalimot sa pangalan o petsa, ito ay ang unti-unting pagbura ng kolektibong memorya. Ang lason sa tubig ay tila gumagana bilang isang amnesya, nagpapawalang bisa sa kakayahan ng nayon na alalahanin ang pinagmulan ng kanilang pagdurusa. Sa pamamagitan ng pagkalimot, nagiging mas madali para sa kanila ang tanggapin ang kasalukuyang kalagayan bilang normal. Ang pagkalimot ay ang pinakamalaking proteksyon ng sumpa, dahil kung walang alaala, walang paghahanap ng katarungan, at walang pagtatangkang wakasan ang siklo. Ang balon ay hindi lamang naglalabas ng lason, ito ay naglalabas ng isang kemikal na nagpapatahimik sa konsensya, at nagpapalabo sa paningin ng kasaysayan. Ang kakaibang marka sa balat ay nagsisilbing selyo ng pagmamay-ari. Ito ay ang pisikal na ebidensya ng isang kontrata na matagal nang nilagdaan ng kanilang mga ninuno. Ang marka ay hindi lamang isang simpleng pantal o iritasyon, ito ay isang inskripsyon, isang tahimik na babala na ang lason ay tumagos na hindi lamang sa kanilang dugo, kundi pati na rin sa kanilang pagkatao. Sa isang lipunan na pilit nagpapanggap na walang problema, ang mga marka ay nagiging hindi maikakailang patunay na ang pagkabulok ay nagaganap mula sa loob palabas. Ang mga matatanda sa San Roque ay nagtataglay ng isang malalim at nakababahalang pagtanggap. Ito ay hindi kapayapaan, ito ay pagtanggi na naging kultura. Ang pagtanggi ay ang mekanismo ng depensa na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay sa gitna ng dahan-dahang pagkawasak. Sa halip na harapin ang katotohanan ng balon at ang kasaysayang nakabaon dito, mas pinili nilang ituring ang sakit bilang isang karaniwang bahagi ng buhay na yon. Ang pagtangging ito ay ang pangunahing sangkap na nagpapanatili sa bisa ng sumpa. Ang katahimikan ay ang kanilang kolektibong pagsuko sa isang kapalaran na pinaniniwalaan nilang hindi na mababago. Ang balon, na matagal nang iniwasan, ay hindi lamang isang butas sa lupa. Ito ay isang portal, isang sisidlan na nagtatago ng hindi lamang tubig kundi ng matinding kawalang katarungan. Ang mga bulong ng kasaysayan ay nagpapahiwatig na ang lokasyon ng balon ay hindi aksidente. Ito ay maaaring ang mismong lugar kung saan naganap ang isang trahedya, isang pagpatay, isang matinding pagtataksil, o ang pag-agaw ng lupa na nagdulot ng matinding sumpa mula sa mga biktima. Ang tubig ay sumisipsip ng enerhiya ng pangyayaring iyon, at sa bawat pag-inom, ang kasalukuyang henerasyon ay sumisipsip din ng bigat ng kasalanan. Ang lason ay may dalawang antas.
Sa pisikal na antas, ito ay maaaring isang mabigat na metal o isang kemikal na compound na sumisira sa nervous system at nagpapabagal sa metabolic functions. Ngunit sa metapisikal na antas, ang lason ay ang kasalanan mismo. Ang kemikal na kontaminasyon ay ang pisikal na manifestasyon ng espiritual na pagkabulok. Ang balon ay gumaganap bilang isang amplifier. Pinapalakas nito ang natural na lason sa pamamagitan ng enerhiya ng sumpa. Ginagawa itong mas mabilis at mas epektibo sa pagwasak ng kalusugan at pag-isip. Ang konsepto ng utang ng kasaysayan ay sentro sa pagdurusa ng San Roque. Ang kasalukuyang henerasyon ay hindi personal na gumawa ng kasalanan, ngunit sila ay nagmana ng mga benepisyo ng pananahimik at ang mga bunga ng kawalang katarungan. Sa isang kolektibong lipunan, ang kasalanan ng mga ninuno ay nagiging kolektibong responsibilidad. Ang paghihirap na kanilang nararanasan ay hindi lamang parusa, kundi isang singil sa matagal ng nakabaon na utang. Ang sumpa ay hindi naghahanap ng individual na nagkasala, naghahanap ito ng kolektibong pagsisisi. Ang mga lumang talaan at kakaibang inskripsyon na natuklasan ay hindi lamang mga pahiwatig, sila ay mga resibo. Ang mga ito ay nagdedetalye ng isang trahedya na pilit tinakpan, isang kasalanan na inilibing kasama ng mga biktima. Ang mga inskripsyon ay maaaring nasa isang sinaunang wika o simbolo na nagpapaliwanag ng ritual o pangako na sinira. Ang pag-unawa sa mga inskripsyon na ito ay ang susi sa pag-unawa sa kalikasan ng sumpa. Ito ba ay isang sumpa ng isang individual o isang ritual na paghihiganti ng kalikasan mismo? Ang paghaharap sa madilim na kasaysayan ay ang tanging daan patungo sa pagpapalaya. Ngunit ang paghaharap ay nangangailangan ng lakas na tila inubos na ng lason. Kailangan nilang sirain ang kultura ng pagtanggi at tanggapin na ang kanilang kasalukuyang sakit ay direktang konektado sa kanilang nakaraan. Ang balon ay humihingi ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang lunas medikal, ang katotohanan at ang pagbabayad ng moral na utang. Ang tanong ay nananatili, paano babayaran ang isang utang na hindi pera, kundi dugo at kawalang katarungan? Ang sumpa ay hindi mawawala sa pamamagitan ng simpleng paglilinis ng tubig. Ito ay nangangailangan ng isang kolektibong pagsisisi, isang ritual na paglilinis ng budhi, o marahil, isang matinding sakripisyo. Ang San Roque ay nakatayo sa bingit ng pagpili, mananatili ba silang nakagapos sa madilim na pasanin ng kanilang mga ninuno, o haharapin nila ang katotohanang nakatago sa ilalim ng malinaw ngunit nakamamatay na tubig ng nakalimutang balon? Ang paghahanap ng lunas ay nagsisimula sa paghahanap ng katotohanan, at ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sakit na nararamdaman nila. Ang kanilang pagdurusa ay isang salamin ng kasalanan ng nakaraan, at ang bawat patak ng tubig ay isang paalala ng kanilang kolektibong pagkukulang. Ang pag-iwas sa balon ay hindi sapat, kailangan nilang harapin ang laman ng balon, ang kasaysayan. Ang pagtanggi ay ang unang lason. Sa nayon ng San Roque, ang tahimik na pagtanggap sa talamak na sakit ay hindi katapusan ng pagdurusa, kundi ang simula ng mas malalim na pagkabulok. Ang mga matatanda, na matagal nang nagpawalang bahala sa mga sintomas, ang pagkapagod, ang kakaibang marka sa balat, ang unti-unting pagkawala ng alaala, ay hindi lamang nagtatago ng isang kasaysayan, sila ay nagpapatibay ng isang sumpa. Ang katahimikan ay naging isang kolektibong kasangkapan sa paglilibing ng katotohanan, isang pader na itinayo upang hindi makita ang anino ng nakaraan. Ngunit ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon, ito ay lumalabas sa anyo ng tubig, malinaw, ngunit nakamamatay. Ang balon ay hindi lamang isang simpleng pinagmumulan ng tubig, ito ay isang sisidlan ng kasaysayan, isang amplifier ng enerhiya. Sa pisikal na antas, ang kontaminasyon ng mabibigat na metal o kemikal ay sumisira sa nervous system. Ito ang nagdudulot ng pisikal na pagkapagod at ang paghina ng kognitibong kakayahan. Ngunit ang kakaibang pagkawala ng alaala, ang pagkalimot sa mga mahahalagang pangyayari, ay hindi lamang simpleng epekto ng kemikal. Ito ay ang espiritual na manifestasyon ng sumpa. Ang lason ay gumagana ng 2 beses, sinisira nito ang katawan upang hindi na makalaban, at sinisira nito ang isip upang hindi na maalala ang pinagmulan ng pagdurusa. Ang balon ay pinapalakas ang natural na lason sa pamamagitan ng enerhiya ng matinding kawalang katarungan na nangyari doon. Ito ay nagiging isang portal kung saan ang kasalanan ng mga ninuno ay tahimik na dumadaloy patungo sa kasalukuyan. Ang konsepto ng utang ng kasaysayan ang sentro ng paghihirap ng San Roque. Ang kasalukuyang henerasyon ay hindi personal na gumawa ng kasalanan, ngunit sila ay nagmana ng mga benepisyo ng pananahimik at ang mga bunga ng kawalang katarungan. Sa isang kolektibong lipunan,
lalo na sa mga komunidad na matagal nang nakatali sa isang lugar, ang kasalanan ng mga ninuno ay nagiging kolektibong responsibilidad. Ang pagtanggap sa mga benepisyo ng isang kasalanan, halimbawa, ang pagkamit ng lupa o kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtatakip sa isang trahedya, ay naglalagay sa kasalukuyang henerasyon sa isang moral na utang. Ang paghihirap na kanilang nararanasan ay hindi lamang parusa, kundi isang singil sa matagal nang nakabaon na utang na ito. Ang sumpa ay hindi naghahanap ng individual na nagkasala, naghahanap ito ng kolektibong pagsisisi at pagbabayad. Ang lason sa tubig ay nagsisilbing isang salamin. Ang pisikal na pagkabulok ng katawan ay sumasalamin sa espiritual na pagkabulok ng komunidad. Ang talamak na pagkapagod ay hindi lamang kakulangan ng enerhiya, ito ay ang bigat ng isang kasaysayan na pilit nilang dinadala. Ang pagkawala ng alaala ay ang kolektibong amnesia na ipinilit ng mga naunang henerasyon upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay peke, isang ilusyon na binayaran ng kalusugan at buhay. Ang balon ay nagpapahiwatig na ang kalikasan mismo ay hindi nakakalimot, ang lupa ay may sariling paraan ng paghingi ng katarungan. Ang mga lumang talaan at kakaibang inskripsyon na natuklasan ay hindi lamang mga pahiwatig, sila ay mga resibo. Ang mga ito ay nagdedetalye ng isang trahedya na pilit tinakpan, isang kasalanan na inilibing kasama ng mga biktima. Ang mga inskripsyon ay maaaring nasa isang sinaunang wika o simbolo na nagpapaliwanag ng ritual o pangako na sinira. Maaaring ito ay isang kasunduan sa pagitan ng mga ninuno at ng kalikasan o isang matinding panunumpa ng mga inapi. Ang pag-unawa sa mga inskripsyon na ito ay ang susi sa pag-unawa sa kalikasan ng sumpa. Ito ba ay isang sumpa ng isang individual na naghahanap ng personal na paghihiganti o isang ritual na paghihiganti ng kalikasan mismo na nagpaparusa sa paglabag sa balanse at katarungan? Ang mga inskripsyon ay naglalaman ng mga terms and conditions ng sumpa na nagpapaliwanag kung paano ito maaaring wakasan. Ang paghaharap sa madilim na kasaysayan ay ang tanging daan patungo sa pagpapalaya. Ngunit ang paghaharap ay nangangailangan ng lakas na tila inubos. Nananglason. Kailangan nilang sirain ang kultura ng pagtanggi at tanggapin na ang kanilang kasalukuyang sakit ay direktang konektado sa kanilang nakaraan. Ang balon ay humihingi ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang lunas medikal, ang katotohanan at ang pagbabayad ng moral na utang. Ang paglilinis ng tubig sa pamamagitan ng modernong teknolohiya ay maaaring maging isang pansamantalang lunas para sa pisikal na lason, ngunit hindi nito alisin ang espiritual na lason na nagpapatibay sa sumpa. Ang sumpa ay nakatali sa memorya ng kawalang katarungan. Ang moral na utang na ito ay hindi maaaring bayaran ng pera. Ito ay nangangailangan ng isang kolektibong pagkilala sa kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi lamang isang emosyon, ito ay isang aksyon. Kailangan ng San Roque na magsagawa ng isang ritual na paglilinis ng budhi, isang pampublikong pag-amin ng kasalanan ng kanilang mga ninuno, at marahil, isang pagbabayad sa mga inapi, kahit na ang mga inapi ay matagal nang wala. Ang ritual na ito ay dapat na mas malalim kaysa sa simpleng seremonya. Ito ay dapat na isang pagbabago sa kolektibong kamalayan, isang pangako na hindi na muling tatakpan ang katotohanan para sa kapakinabangan ng ilan. Ang pagpili ay nakasalalay sa kung paano titingnan ng San Roque ang kanilang pagdurusa. Kung titingnan nila ito bilang isang simpleng sakit, ang solusyon ay magiging panandalian at mababaw. Ngunit kung titingnan nila ito bilang isang siningil na utang, isang resulta ng moral na pagkukulang, ang solusyon ay magiging radikal at permanente. Ang balon ay nagsisilbing isang moral compass na nagtuturo sa kanila pabalik sa isang trahedya na pilit nilang kinalimutan. Ang bawat patak ng tubig ay isang paalala ng kanilang kolektibong pagkukulang. Ang pag-iwas sa balon ay hindi sapat, kailangan nilang harapin ang laman ng balon, ang kasaysayan. Ang pagbabayad ng utang na ito ay maaaring mangailangan ng isang matinding sakripisyo. Hindi ito nangangahulugan ng pisikal na sakripisyo, kundi ang sakripisyo ng kanilang kolektibong pagmamataas, ang sakripisyo ng kanilang matagal ng hawak na pananahimik, at ang sakripisyo ng kanilang komportableng pagtanggi. Kailangan nilang ilantad ang katotohanan sa liwanag, kahit na ang katotohanan iyon ay magdulot ng matinding sakit at kahihiyan sa kasalukuyang henerasyon. Ang pagpapalaya ay hindi dumarating ng walang bayad, ito ay nangangailangan ng pagpapalit ng kasinungalingan ng nakaraan sa katotohanan ng kasalukuyan. Ang San Roque ay nakatayo sa bingit ng pagpili, mananatili ba silang nakagapos sa madilim na pasanin ng kanilang mga ninuno, patuloy na iinumin ang laso ng pagtanggi.
O haharapin nila ang katotohanang nakatago sa ilalim ng malinaw, ngunit nakamamatay na tubig ng nakalimutang balon. Ang paghahanap ng lunas ay nagsisimula sa paghahanap ng katotohanan, at ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sakit na nararamdaman nila. Ang kanilang pagdurusa ay isang salamin ng kasalanan ng nakaraan, at ang pagwawakas sa sumpa ay hindi isang medikal na proseso, kundi isang espiritual at moral na pagbabagong anyo. Hanggat hindi nila tinatanggap ang kanilang kasaysayan, ang balon ay mananatiling bukas, at ang lason ay patuloy na dadaloy, sumisira sa kanilang kalusugan at kaluluwa, na nagpapaalala sa lahat na ang katarungan, kahit na matagal nang inilibing, ay palaging sisingil. Ang paglilinis ng balon ay nangangailangan ng paglilinis ng budhi ng buong nayon. Ito ang huling hamon. Ang huling sandali ay dumating, ang sandali kung saan ang San Roque ay kailangang pumili sa pagitan ng nakagisnang kasinungalingan at ng mapait na katotohanan. Ang pagpili ay hindi na tungkol sa kalusugan, kundi sa kaluluwa ng ngayon. Ang lason sa balon ay hindi lamang kemikal, ito ay isang moral na timbangan na naghihintay ng bayad. Ang paglilinis ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng simpleng pagbuhos ng panlinis na kemikal sa tubig. Ito ay mangangailangan ng pagbuhos ng katotohanan mula sa bibig ng mga matatanda, ang mga tagapagbantay ng matagal nang inilibing na kasalanan. Sa gitna ng nayon, sa harap ng nakalimutang balon, nagtipon ang lahat. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa mga taon ng pagtanggi. Ang ritual na kailangan nilang isagawa ay hindi isang seremonya ng pananampalataya, kundi isang pampublikong pag-amin ng kolektibong pagkukulang. Ang bawat isa ay kailangang maging saksi, at ang bawat isa ay kailangang maging kalahok sa pagpapalaya ng memorya. Ang mga matatanda na matagal nang nagpatahimik sa kasaysayan ay tumayo sa harapan. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng matinding pagod, hindi lamang dahil sa lason, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanilang binuhat sa loob ng maraming henerasyon. Ang unang hakbang ay ang pagpapangalan. Ang sumpa ay nakatali sa mga pangalan ng mga inapi na matagal nang binura sa kasaysayan ng San Roque. Ang pagpapangalan sa kanila ay ang unang pagkilala sa kanilang pagkatao, ang unang pagbabayad sa utang na moral. Sa isang boses na nanginginig sa takot at kahihiyan, inamin ng pinakamatanda sa nayon ang buong detalye ng kawalang katarungan, ang pag-agaw ng lupa, ang pagtatakip sa krimen, at ang tahimik na pagtatapon ng mga biktima, na tinitiyak na ang kanilang alaala ay hindi na kailanman babanggitin. Ang bawat salita ay parang isang matalim na bato na bumabagsak sa balon na nagpapabigat sa tubig. Ang pag-amin na ito ay ang sakripisyo ng kolektibong pagmamataas. Sa loob ng mga taon, ang San Roque ay namuhay sa ilalim ng ilusyon ng kapayapaan at kasaganaan na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ngayon, ang pundasyong iyon ay ginigiba. Habang inilalantad ang katotohanan, ang mga taga-nayon ay hindi lamang nakikinig sa isang lumang kwento, nakikita nila ang kanilang sarili bilang mga direktang benepisyaryo ng kasalanan. Ang pagkawala ng alaala na kanilang naranasan ay hindi lamang isang sintomas ng lason, ito ay isang simbolismo ng kanilang kolektibong pagtanggi na alalahanin ang kanilang moral na utang. Ang lason sa tubig ay nagsimulang magbago. Habang ang katotohanan ay lumalabas, ang tubig, na dati ay malinaw ngunit nakamamatay, ay nagsimulang maging maulap, parang naglalabas ng lahat ng dumi at dilim na matagal nang nakatago. Ito ang pisikal na manifestasyon ng espiritual na paglilinis. Ang balon ay hindi lamang isang imbakan ng tubig, ito ay isang salamin ng kolektibong budhi ng San Roque. Hanggat ang budhi ay marumi, ang tubig ay mananatiling lason. Ang pangalawang bahagi ng ritual ay ang pangako. Hindi sapat ang pag-amin ng kasalanan, kailangan ng isang pangako na hindi na muling tatakpan ang katotohanan. Ang pangakong ito ay nangangailangan ng isang radikal na pagbabago sa kultura ng nayon, isang pagbabago mula sa pananahimik tungo sa pananagutan. Ang mga bagong henerasyon ay kailangang turuan, hindi ng kasinungalingan na nagpapanatili ng kapayapaan, kundi ng katotohanan na nagdadala ng tunay na kalayaan. Ang bawat isa ay nag-alay ng isang simbolo, hindi ng kayamanan, kundi ng isang bagay na personal at mahalaga, na inihagis sa balon. Ang mga alay na ito ay sumisimbolo sa pagtalikod sa kanilang komportableng pagtanggi. Ang pagbabayad ay hindi madali. Ang kahihiyan at sakit na nadama ng kasalukuyang henerasyon sa pagtuklas ng mga kasalanan ng kanilang mga ninuno ay matindi. Ngunit sa sakit na ito, natagpuan nila ang isang uri ng kalinawan. Ang pagkawala ng alaala ay nagsimulang maglaho, at ang mga taga-nayon ay nagsimulang maalala hindi lamang ang kanilang personal na buhay, kundi pati na rin ang kwento ng mga inapi. Ang pagbabalik ng alaala ay ang unang tanda.
ng paggaling. Ang sumpa ay hindi naglalayon na patayin sila ng mabilis, kundi upang pilitin silang harapin ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang kakayahang magpanggap na walang nangyari. Habang nagpapatuloy ang ritual, ang maulap na tubig ay unti-unting luminaw. Ngunit ang kalinawan na ito ay iba sa dati. Hindi ito ang malinaw na tubig na nagtatago ng lason, ito ay ang malinaw na tubig na nagpapakita ng katotohanan. Ang lason ay hindi nawala sa isang iglap, ito ay unti-unting naglaho, kasabay ng paglaho ng kolektibong pagtanggi. Ang balon, na dating isang sisidlan ng sumpa, ay naging isang monumento ng pagbabago. Ang San Roque ay nakalaya, ngunit ang kalayaan na ito ay may kasamang matinding responsibilidad. Ang pagwawakas sa sumpa ay hindi nangangahulugan ng pagbura sa kasaysayan, nangangahulugan ito ng pagtanggap nito, at paggamit nito bilang pundasyon para sa isang mas matuwid na kinabukasan. Ang balon ay nanatiling bukas, ngunit ngayon, ito ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng katotohanan at ang mataas na presyo ng katarungan. Ang bawat patak ng tubig na kanilang inumin mula ngayon ay magpapaalala sa kanila na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pananahimik, kundi sa matapang na paghaharap sa mga multo ng nakaraan. Ang mga sintomas ng sakit ay nagsimulang humupa. Ang pagkapagod ay napalitan ng bagong lakas, at ang mga kakaibang marka sa balat ay nagsimulang maghilom. Ang lunas ay hindi nagmula sa medisina, kundi sa moral na pagbabagong anyo. Ang San Roque ay natuto ng isang aral na mas matindi kaysa sa anumang aklat, na ang kasalanan ng mga ninuno ay hindi maaaring takasan, ito ay dapat na harapin at bayaran. Ang pagbabayad ay hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpapalaya ng katotohanan. Ang balon ay hindi na ang nakalimutang balon, ito ay ang balon ng alaala. Ito ay nagsisilbing isang permanenteng paalala na ang katarungan ay may sariling paraan ng pagsingil, kahit na matagal nang inilibing ang katotohanan. Ang pagdurusa ng nayon ay nagtapos, hindi dahil sa isang himala, kundi dahil sa isang kolektibong aksyon ng pagsisisi at pagtanggap. Ang kanilang kalayaan ay nakasalalay sa kanilang patuloy na pangako na huwag kalimutan ang aral na ito. Ang siklo ng pagdurusa ay nabasag, hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa balon, kundi sa pamamagitan ng pagharap sa laman nito, ang madilim na kasaysayan na nagpapakita na ang pagtanggi ay ang pinakamalaking lason sa lahat. Ang San Roque ay muling isinilang, hindi bilang isang nayon na nabubuhay sa kasinungalingan, kundi bilang isang komunidad na nagpapakita ng kapangyarihan ng kolektibong pananagutan. Ang kanilang kwento ay nagtatapos, hindi sa trahedya, kundi sa isang matinding pagbabagong anyo, na nagpapatunay na ang tunay na lunas ay matatagpuan lamang sa pagtanggap ng buong bigat ng nakaraan. Ang balon ay tahimik na ngayon, malinaw ang tubig, ngunit ang mga anino ng kasaysayan ay nananatili, hindi upang magparusa, kundi upang magsilbing gabay. Ang paglilinis ng balon ay tapos na, at kasabay nito, ang paglilinis ng budhi ng San Roque. Ito ang matinding bayad para sa matagal nang nakatagong katotohanan. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay na ngayon sa kung paano nila pangangalagaan ang alaala ng kanilang pagbabagong anyo. Ang pagtatapos ng sumpa ay ang simula ng isang bagong kabanata ng pananagutan. Ang tubig ay hindi na lason, ito ay ngayon ang tubig ng katotohanan. I like at mag-subscribe na para hindi ka na mabiktima ng sumpa.